Pangalawang balik na nitong nag-aalok sa amin ng isda at yung unang balik nga niya ay wala nga ang aking inay dahil kinuha pa nga yung pustiso. Happy na nga si inay kasi nga sa wakas nakuha na nga niya yung kanyang ipin. Si Mang Kundul nga basta may huli ang kanyang fish trap na mga isda at may kasama ang kanduli ay sa amin nga niya unang dinadala. Alam niya na paborito namin ang kanduli kaya naman kapag nagdala siya ay talaga namang hindi namin nahihindian. Yun nga lang medyo haluan siya at parang ang hirap ngang pilian. Maya-maya naman ay meron namang napadaang usi, sera, charing. Napadaan lang talaga yan at meron nga lang tinanong sa akin at pinasalin ko na nga rin para dito sa banyera yung nabili nga naming isda. Sobrang haluan talaga siya at parang ang napakahirap pilian. Halo-halo kasi ang kanduli, tilapia, biya, ayungin, hipon, pati na nga ang dulong. Sobrang liliit pa naman ng dulong, pati na nga yung ibang hipon ay maliliit din. Kumuha na nga rin ako ng mga lagayan para nga mapaghiwalay-hiwalay ko na yung mga isda. At sa sobrang tagal ko na nga ng paghihiwalay ng mga isda at medyo nangangalay na nga ako kaya naman pinatawag ko na si Yums pati na nga si grade 7 para sila naman ang mamili. Bali naihiwalay ko na nga yung kanduli, tilapia, ayungin pati na nga yung biya. Ang tanging pipilian na lamang nila ay yung ang hipon pati na nga yung dulong. Maigi na lang talaga at nautusan ko nga si Yums tsaka si grade 7 na paghiwalayin nga yung isda dahil kung hindi ko nga utusan ay baka nga abutin ako ng gabi. Habang hinihiwalay naman nila yung dulong at tsaka nga yung hipon, inilinisan ko na nga rin pala itong ibang mga isda. And after nga ng isang dekada ay ayan nalinisan ko na nga rin yung mga isda at pagkatapos nga nahihiwalay na nga rin yung dulong pati na nga yung hipon. Pero pakiwari ko yung isdang dulong ay marami pa siyang kasamang maliliit na hipon pero malalaman natin yan mamaya pag yan ay naluto dahil nga yung isdang hipon ay nagiging kulay orange kapag nga yan ay naluto. At ayan na nga tapos na akong magprito ng isdang kanduli at sinunod ko naman itong hipon. Bali ibubusa-busa ko lang yan hanggang sa matuyo at mawala nga yung tubig. And after nga matuyo yung hipon ay ayan nilagyan ko na nga rin ng mantika. Diyan na nga rin pala ako maggigisa at hindi ko na nga rin inalis yung hipon. Nung mainit na nga yung mantika inilagay ko na nga itong bawang pati na nga yung sibuyas. At nung lumabas na nga yung aroma, inilagay ko na nga rin yung paminta, pati na nga yung konting magic sarap. Hinalo-halo ko lang iyan hanggang sa mag-totally combine nga yung mga ricado at pagkatapos naman ay hinango ko na rin. Pagkatapos maluto ng hipon ay dulong naman ang aking sunod na iluluto. Ganyan lang ang gagawin ko, patutuyuan lamang siya hanggang sa mawala nga yung tubig at nilagyan ko na nga rin pala yan ng konting asin. At meron lang ako isang tip dahil ito ngayon nangyari na sa akin noon. Habang nagpapatuyo ka nga ng dulong ay hindi mo nga siya pwedeng halu-haluin dahil baka nga magkadurog-durog. Nangyari na yan dati sa akin habang pinapatuyo ko nga yung dulong ay wala nga akong tigil ng kahalo at ayun nga nagkadurog-durog at nag-iba nga yung texture. Kapag wala ng tubig at medyo tuyo na yung dulong ay tsaka mo lang siya haluin ng dahan-dahan. At yung dulong nga ay medyo meron pang halong konting hipon ay siguro nga itinamad nang mamili yung dalawang bata kaya nga hinayaan ko na lamang. Bali ganyan lang yung ginawa ko sa dulong nung matuyo nga siya nilagyan ko nga lang siya ng konting magic sarap at pagkatapos nga binuhusan ko lang ng konting mantika. At pagkahango nga ay tsaka ko naman siya pinigaan ng 4 na pirasong kalamansi. Marami namang pwedeng ibang luto ng dulong. Pwede yan ng adobo, paksiw at pwede nga rin ng sinigang. Pero ako talaga kapag nagluluto ako ng dulong ay ganyan lamang ginagawa ko. Patutuyuan ko lamang siya tsaka ko nga lang siya bubusan ng mantika at tsaka nga pipigaan ng kalamansi. At sa wakas nga ay tapos na ako magluto at kakain na rin kaya naman nanghingi na ako sa aking inin itong ang ginawa niyang atsara. Kung ang Korea nga ay merong side dish na kimchi, abay wag tayong magpadaig at meron din tayong atsara. Abay, sobrang sarap nito, lalong-lalo na nga sa mga pritong isda, abay lalong-lalo naman sa daing na kanduli. Ayun lang, salamat!